لا سوى العلم طريق للعلا، كل من ساروا عليه وصلوا. سنة الله وهدي الأنبياء، وبه عز الرعيل الأول. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ipagpatuloy po natin mga kapatid ang pag-aaral sa ating librong Ang Aklat ng Paniniwalang Pinagaan. Dito na tayo sa ika-4 na haligi ng iman, ang pananampalataya sa mga sugo. Ang unang haligi na natapos na natin ay ang pananampalataya kay Allah. Ang ikalawa ay ang pananampalataya sa mga anghel. At ang ikatatlo ay ang pananampalataya sa mga kasulatan o mga banal na aklat. Ang ika-4, ang pananampalataya sa mga sugo, ay kabilang sa mahahalagang pananampalataya sapagkat ang mga sugo ay ang mga tagapamagitan kay Allah at sa mga tao. Nilinaw ni Allah na ang mga sugo na pinadala niya ay ang kasagutan niya sa mga tao na mga ngatwiran sa araw ng pagbangon o araw ng paghukom kung bakit sila naligaw at hindi naging mga Muslim. Pero pinadala niya sa mga tao ang mga sugo bilang mga mubashirin wa mundhirin, tagahatid ng balitang nakagagalak at taga-babala. Tagahatid po ng mabuting balita sa mga sumampalataya na sila'y magkakamit ng buhay na walang hanggan sa paraiso, at taga-babala naman sa mga tumangging sumampalataya na sila'y maninirahan ng walang hanggan sa impyerno. At ito rin ang nag-iisang ikatwiran ng mga tao kay Allah kapag ipapataw na sa kanila ang kaparusahan na sasabihin nila, "Maja'ana min bashiri wa nadhir," na walang sugo na dumating sa kanila upang magbabala sa mga tumangging sumampalataya at maghatid ng mabuting balita sa mga sumampalataya. At sasagutin din sila ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Faqad ja'akum bashiru wa nadhir." May dumating sa inyo na tagapagbalita ng mabuting balita at tagapagbabala ng kaparusahan sa impyerno kung kayo ay tumangging sumampalataya. Sinabi na may akda, "Huwal i'tiqadul jazim anna Allah ta'ala istafa minan nasi rijalan awha ilayhim wa arsalahum mubashirin wa mundhirin." Ito ay ang paniniwalang tiyakan, jazim. Paulit-ulit itong binabanggit ng may akda sa kanyang libro, na si Allah ay humirang mula sa mga tao ng mga lalaking kinasihan niya. Kinasihan, ibig sabihin, ibinaba sa kanila ang mga banal na aklat, minsahe, at isinugo niya bilang mga tagapagbalita ng nakagagalak, tagapagbalita ng mabuting balita, at mga tagapagbabala. Ang mga sugo na nangangaral ng mabuting balita sa mga sumampalataya na magkakamit sila ng walang hanggang kaligayan sa paraiso sa piling ni Allah. At magbabala din sila sa mga tumangging sumampalataya sa kaparusahang masakit sa araw ng pagbangon kung sila'y tumangging sumampalataya at nananatili sa mali nilang paniniwala. Yuballighuna risalatihi ila khalqihi bi'ibadatihi wahda, na nagpapaabot ng mga mensahe niya sa nilikha niya hinggil sa pagsamba sa kanya, tanging sa kanya wahda. Ang mga sugong ito
ay may dalang mga batas. Subalit, ang pangunahing dahilan sa pagsusugo sa kanila at pagbaba ng mga kasulatan na naglalaman ng mga alituntunin at mga kautusan o batas ay upang maisakatuparan ang lubusang pagpapakaalipin ng mga tao kay Allah lamang at ilabas sila sa pagpapakaalipin at paglilingkod sa kagaya lamang nilang mga nilikha at mga alipin lamang ni Allah. Ilabas sila sa pinakamabigat na kasalanang paglilingkod at pagsamba sa iba pa bukod kay Allah o tinatawag sa lingwaheng Arabic na shirk na sinasali nating pagtatambal. Wajtinabu at-taghut rahmatan min rabbihim wa iqamatan lil hujjati alaihim. At pag-iwas sa nagpapakadiyos o Diyos-Diyosan at upang maiwasan ang anumang itinatambal ng tao sa paglilingkod at pagsamba kay Allah. Bilang awa sa kanila at bilang paglalatag ng katuwiran sa kanila. Ang mga sugo ay pinadala ni Allah bilang awa niya sa mga tao at bilang iqamatul hujjah alaihim o paglalatag ng katwiran sa kanila. O ang ibig sabihin, pagtatatag ng katwiran o patunay laban sa mga tao na nangangahulugan na upang wala silang maikakatwiran sa kanilang pagkapariwara sa pagsamba at pagpakaalipin sa mga Diyos-Diyosan at nagdidiyos-diyosan na ang parusa ay walang hanggang paninirahan sa impyerno. At ang batayan sa pananampalatayang ito ay ang sinabi ni Allah, Wallahu yastafi minal malaikati rusulaw wa minan nas. Inna Allah sami'an basir. Si Allah ay humirang mula sa mga anghel ng mga sugo at mula sa mga tao. Tunay na si Allah ay madinigin, nakikita. Ayon po sa talatang ito na si Allah ay pumili sa mga dambuhalang nilikha na atin ang natalakay na mga anghel bilang mga sugo para sa kanyang mga nilikhang tao. At pumili din siya ng mga sugo na mula sa mga tao para sa mga tao. Nagsabi pa siya, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Hindi kami nagsugo bago mo pa kundi ng mga lalaking nagkasi kami sa kanila. Kaya magtanong kayo sa mga may paalala kung kayo ay hindi nakaalam. Sa talata namang ito'y sinabi ni Allah na humirang siya ng mga sugo bago pa ang pagsusugo niya sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi pa niya, Rusulan mubashirina wa mundhirina li'alla yakuna linnasi 'ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul. Wa kana Allahu 'azizan hakima. Nagsugo ng mga sugo bilang mga tagapagbalita ng nakagagalak at mga tagapagbabala upang hindi magkaroon ang mga tao laban kay Allah ng isang katuwiran matapos ng mga sugo. Laging si Allah ay makapangyarihan, marunong. Dito naman nilinaw ni Allah na kabilang sa mga layunin ng pagsusugo sa mga sugo ay upang wala nang maikakatwiran ang mga tao laban kay Allah kapag sila'y pinarusahan dahil sa kawalan nila ng pananampalataya at pagsunod kay Allah. Sinabi pa niya, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Talagang nagpadala kami sa bawat kalipunan, ng isang sugo na nagsasabi, sumamba kayo kay Allah at umiwas kayo sa nagpapaka-Diyos o Diyos-Diyosan. Dito naman nilinaw din ni Allah ang isa sa mga layunin ng pagsusugo sa mga sugo
na ang kanilang tungkulin ay upang anyayahan ang mga tao na sumamba lamang kay Allah at iwasan ang mga diyos-diyosan at nagdidiyos-diyosan. At ito ang pangunahing layunin sa pagsusugo sa mga sugo. May mga bagay po na kinakailangang maisakatuparan upang maging lubos at tunay ang pananampalataya sa mga sugo. Sinabi na may akda, wa mimma yadkhulu fil imani birrusul, kabilang sa napapaloob sa pananampalataya sa mga sugo, kabilang sa mga kinakailangan sa pananampalataya sa mga sugo. Awalan, al-imanu bi anna risalatahum min indillah bimahdi masyiatihi wa hikmatih. Una, ang pananampalataya na ang mensahe nila mula sa ganang kay Allah dahil sa payak ng kalooban niya at karunungan niya. Sapagkat kalakip ng kalooban ni Allah, yung kaniyang masyiah, ay ang kaniyang hikmah o karunungan. Na narapat tayong sumampalataya sa mga sugo na sila'y mula kay Allah at kabilang sa hikmah ni Allah na ginawa niya ang isang tao bilang sugo at propeta at ang iba naman ay ginawa niya bilang sugo lamang at ginawa naman na niya ang isa pa bilang propeta lamang. Sapagkat si Allah ay hakim, marunong, na gumagawa ng anumang nais niya. Nagsabi si Allah, wa idha ja'atuhum ayatun qalu lanu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatah. Kapag may dumating sa kanila na isang tanda ay nagsasabi sila, hindi kami sasampalataya hanggang sa bigyan kami ng tulad sa ibinigay sa mga sugo ni Allah. Si Allah ay higit na maalam kung saan siya maglalagay ng pasugo niya. Pasugo, ibig sabihin, maglalagay ng mensahe niya sa sinumang nais niya na sugo. Sa salitang ito, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kapag may dumating sa kanila na isang tanda ay magsasabi sila, hindi kami sasampalataya hanggang sa bigyan kami ng tulad sa ibinigay sa mga sugo ni Allah. Ay tumutol ang mga taong ito sa sugo na pinadala sa kanila na magsasabi, hindi kami sasampalataya hanggang sa bigyan din kami ng mga tanda, mga himala at revelasyon kasi na ibinigay sa sugo. Bakit siya lamang ang itinangi samantalang pareho lang kami na mga tao? Tinugon sila ni Allah na sinasabi, Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatah. Si Allah ay higit na maalam kung saan siya maglalagay ng pasugo niya. Sapagkat siya ang higit na nakakaalam sa mga kalagayan ng mga tao, mga sekreto nila, mga kakanyahan, khasais, at mga puso nila. Na kung kaya ay sinabi niya, Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatah. Nagsabi pa siya, وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Sa 31, nagsabi sila, bakit kasi hindi ibinaba ang Quran na ito sa isang lalaking mula sa dalawang pamayanan na dakila? Ang tinutukoy po dito na dalawang dakilang pamayanan ay ang Makkah at Taif, na kung saan ay tumutol at nagpasinungaling sa pagsusugo sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakit pinababa ni Allah ang kasi, ang revelasyon, at isinugo ang sugo na si Muhammad at hindi sinugo ang iba pang mga tao kabilang din sa kanilang pamayanan
na higit na dakila kaysa sa kanya sa kapangyarihan at syaraf, kamaharlikaan. Sinasabi nila bilang pagtutol sa pagkaprobeta ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bakit kasi hindi binaba ang Quran na ito sa isang lalaki na kagaya kay Urwa bin Mas'ud al-Thaqafi o kay Utbah bin Rabi'a al-Qurashi o kay Walid bin al-Mughira na mula sa dalawang pamayanan na dakila at pinaka makapangyarihan at pinaka maharlika sa kanilang bayan. Bakit si Muhammad ang pinili sallallahu alaihi wasallam? Kaya tinukonsila na Allah sa pamagitan ng pagbaba ng talata itong 32. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik, sila ba ay namamahagi ng awa ng Panginoon mo? Ang tinutukoy na awa dito ay ang pagsusugo, pagpili, paghirang sa sugo. Ang tinutukoy sa talatang ito na rahma, awa, ay ang sugong hirang, piniling sugo. Sapagkat ang pagsusugo sa mga sugo ay awa na mula kay Allah upang ibailabas niya ang mga tao mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Kaya nga sinabi ni Allah sa pagsusugo niya sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Hindi ka namin sinugo kundi bilang awa sa mga nilalang. Kaya sinabi dito na Allah bilang tugon sa kanila, ahum yaqsimuna rahmata rabbik, sila ba ang namamahagi ng awa ng Panginoon mo? At ito'y paglilinaw ni Allah na ang pagpipili ay karapatan lamang niya. Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Kami ay namamahagi sa pagitan nila ng kabuhayan nila sa buhay sa pangmundo. Nag-angat kami sa iba, sa kanila higit sa iba pa, sa mga antas upang gumamit ang iba sa kanila sa iba pa sa pagsisilbi. Ang awa ng Panginoon mo ay higit na mabuti kaysa sa anumang tinitipon nila. Si Allah ay mayroong mga hikam, karunungan at layunin sa pagpipili ng mga propeta at sugo. Kaya naman, ang pagkaprobeta at pagsusugo ay hindi nakakamta ng sinuman sa sarili niyang pagsisikap o kalagayan sa lipunan, bagkus ito'y tanging nasa kalooban ni Allah. Kung kalooban niya na pinili bilang propeta at sugo ang isang tao, iyon ay sarili at espesyal na karapatan lamang ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinabi na may akda, fanubuwatu wa risalatu la tunalani birriyada wal mujahada. Kaya naman ang pagkaprobeta at ang pagsusugo ay hindi natatamo sa pamamagitan ng pag-ehersisyo at pakikipagpunyagi. Dito po sa salitang ito na may akda ay tutugunin niya ang ilang siktang ligaw na kagaya sa sofismo, mga pilosopo na ayon sa kanilang opinyon na ang pagkapropeta ay nakakamta ng tao sa sarili nitong pagsisikap, sa sarili nitong pagpupunyagi. Sinasabi nila na ito'y nakakamtan sa pamamagitan ng ilang uri ng pag-ehersisyo, ilang uri ng mga aktibidad o pag-iirmitanyo. Ang bisyo ng pag-iirmitanyo, sinasabi natin dito, yung pagtirang mag-isa sa isang lugar na kung saan malayo o hiwalay sa kabihasnan. O kaya ay sa pamamagitan ng pagbigkas ng ilang mga sambitin, mga adkar o orasyon upang bababa daw sa kanila ang revelasyon o kasi o pahayag. Ito po ay salungat sa Quran na si Allah lamang ang pumipili ng kanyang kasihan ng mensahe
o babaan ng kanyang banal na aklat upang maging sugo niya. Kagaya sa ginawa ng ilang sikta ng Kristyanismo, na ang ilang sikta ay nagsasalita ng lingwaheng ayon sa kanila, sila ay kinasihan, lingwaheng hindi naman nila naunawaan, na ayon sa kanila ay sila ay kinasihan ng ikatlong persona ng Trinidad, na yun ang banal na Espiritu. Sa mga nag-aangkin namang Muslim sa India at Pakistan, may mga leader ng Jama'ah na nag-aangking kinasihan din ni Allah sa pamamagitan ng panaginip na inuutosan sila ni Allah na katayin ang kanilang anak na lalaki. Kinatay nila ito dahil sumusunod lamang daw sila sa utos at pagsubok sa kanila ni Allah, na kagaya din kay Abraham na sinubok ni Allah ng pagsubok na katayin ang anak nito. Sa aqida po ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah na ang pagkakasi o kaya pagbibigay ng pahayag o wahi ay nagtatapos sa huling sugo, sallallahu alaihi wasallam, sapagkat kinumpleto na ni Allah ang mga batas at wala nang darating pang batas pagkatapos ng Quran. Dahil sinabi sa Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. Sa talatang ito, nilinaw ni Allah subhanahu wa ta'ala na wala ng kasi na darating pa. Di kayo sa pag-aangkin ng mga leader na ito ng isang Jama'ah sa Pakistan at India, na sila din ay dinat na ng kasi. Ito ay salungat sa Quran. Sinabi ng mga akda, kama yasu'amu ba'do zanadiqa Sofia, kama la tathbutu bijtima'il quwal qudsiyya wa takhayyuliyya at ta'thiriyya, kama yaz'umu al-falasifa bal hiya mahdhu istifa' wa fadlun min Allah liman 'alimahu ahlan laha min kirami khalqi. Gaya ng inaakala ng ilan sa mga irehe ng sofismo, at hindi rin na pagtibay sa pamagitan ng pagkakaisa ng pasya, mga lakas na banal, makahaka-haka, at maimpluwensya gaya ng inakala ng mga pilosopo. Bagkus ito ay isang payak ng paghihirang at isang kabutihang loob mula kay Allah para sa sinumang nalalaman niya na marapat para rito, kabilang sa mararangal sa nilikha niya. Sinabi ni Allah, Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata. Si Allah ay higit na maalam kung saan siya maglalagay ng pasugo niya. Ito ay sa Suratul An'am 124 na atin ang binasa. Siya ang higit na nakakaalam kung sino ang karapat-dapat sa kaniyang pagpipili. Thaniyan, al-imanu bi Rasulillahi jami'a. Man alimnahu samahu ta'yinan wa man lam na'lam samahu fa nu'minu bihi ijmalan. Ang pananampalataya sa mga sugo ni Allah ng lahatan, sa sinumang nalalaman natin ang pangalan bilang pagtukoy, at ang sinumang hindi natin nalalaman ang pangalan ay sasampalataya tayo rito bilang pananampalatayang binuod. Sapagkat ang mga propeta ay marami at si Allah lamang ang nakaalam sa bilang nila. Mayroon pong ulat na hindi naman tiyak ang autentisidad, na ang bilang ng mga propeta ay umabot ng 124,000 na propeta, at ang bilang ng mga sugo ay mahigit 300. Subalit ang tiyak na ating sinasampalatayanan na walang pamayanan o bansa na hindi pinadalhan ng mga sugo at propeta. Gaya na sinabi ni Allah, Inna arsalnaka bilhaqqi bashira wa nadhira wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Ang ating binasa ay sa Fatir 24. Tunay na isinugo ka namin, taglay ng katotohanan bilang
mapagbalita ng nakagagalak at bilang mapagbabala. Walang isang kalipunan na hindi dinaanan iyon ng isang tagapagbabala. Ang salitang ito ni Allah, walang isang kalipunan na hindi dinaanan iyon ng isang tagapagbabala. Ito po ay nagtuturo sa atin na ang bilang ng mga sugo ay marami. Dahil dito, may mga sugo at probeta na pinangalanan ni Allah sa atin. Kaya naman, ang probeta na ipinabatid ni Allah sa atin ang buhay at pangalan, ay sinasampalatayanan natin ito sa pangalan niya at ayon sa impormasyong ipinabatid sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala hinggil sa sugong iyon. At kabilang dito ang mga pangalan na ipinabatid ni Allah sa atin. Kabilang sa nalaman natin ang pangalan, kabilang sa kanila, ang mga nababanggit sa sabi ni Allah matapos ng pagbanggit kay Abraham alayhisalam, na ganito ang ating mababasa. Ang ating basahin ay ang salina. Nagkaloob kami sa kanya kina Isaac at Jacob, na sa bawat isa ay nagpatnubay kami. Kay Noe ay nagpatnubay kami bago pa niyan, at sa kabilang sa mga supling niyang sina David, Solomon, Job, Jose, Moises at Aaron, gayon kami gumagamit sa mga tagagawa ng maganda. Sina Zacarias, Juan, Jesus at Elias ay lahat kabilang sa mga maaayos. Kina Ismail, Eliseo, Jonas at Lot, sa lahat ay nagtangi kami sa mga nilalang. Ang mga pangalan ng sugo at propetang ito na itinangi at hinirang ni Allah ang pinakamainam sa mga tao. Magkagayon man, hindi lahat ng mga sugo at propeta ay binanggit ni Allah ayon mismo sa salita niya. Sinabi niya, "Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayk." Talagang nagsugo kami ng mga sugo bago mo pa. Mayroon sa kanila na isinalaysay namin sa iyo at mayroon sa kanila na hindi namin isinalaysay sa iyo. Nilinaw ni Allah sa talatang ito na may mga sugo at probeta na hindi niya binanggit at hindi niya ipinabatid sa atin ang kwento ng buhay at pangangaral nila. Ngayon, ano ang ating obligasyon? Falwajibul imanu bihim jami'an lianna da'watahum wahida. Kaya ang kinakailangan ay ang pananampalataya sa kanila ng lahatan dahil ang paanyaya nila ay iisa. Dito, muling sinabi ng may akda na ang paanyaya ng lahat ng mga propeta ay iisa. Isa ang ipinangaral at itinuro nilang aqida, walang pagkakaiba. At ganito ang ating mababasa sa aya, "Syara'a lakum min ad-dini ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimu ad-dina wa la tatafarraqu." Nagtagubilin siya para sa inyo mula sa relihiyon ng anumang itinagubilin niya kay Noe. Dito binanggit ni Allah ang unang sugo na yun nga si Noe. "Walladhi awhayna ilayk," nang ikinasis sa iyo. At dito na may binanggit niya ang huling sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Wama wasayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa," at anumang itinagupilin kina Abraham, Moises at Jesus. Dito naman binanggit niya ang mga sugong na sa pagitan ni na Noe at Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "An aqimu ad-din wa la tatafarraqu," na nagsasabi magpanatili kayo ng relihiyon at huwag kayong magkahati-hati rito. Ito ay isang utos sa lahat ng mga sugo na magpanatili. Magpanatili kayo ng relihiyon at huwag kayong magkahati-hati rito. Aqimuddin, magpanatili kayo ng relihiyon. Ibig sabihin, sa batas ninyo
at humatol kayo ayon sa batas na ikinasi sa inyo. Fal-kufru biwahidin minhum kufrun bijami'ihim. Kaya ang kawalang pananampalataya sa isa sa kanila ay kawalang pananampalataya sa lahat sa kanila. Kaya naman, ang pagtangging sumampalataya sa isa sa mga sugong ito ay pagtangging sumampalataya din sa lahat. Sapagkat isa lang naman ang kanilang paanyaya at pangangaral. Sino mang Muslim ang lantarang tumangging sumampalataya sa isang sugo na napagtibay ang pangalan nito sa Quran ay hindi maituturing na Muslim. Siya ay naging kafir. Kaya naman, ang nagkamit lamang ng karangalang sumampalataya sa lahat ng mga propeta at sugo ay ang umma ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Samantalang ang iba pang umma ay tumangging sumampalataya sa ibang mga sugo at propeta. Kagaya halimbawa sa mga Hudyo na tumangging sumampalataya kay Jesus at ang mga Kristyano naman ay hindi rin sumasampalataya sa propeta Muhammad at gayon din ang mga Hudyo. Hindi rin sila sumampalataya sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nagsabi si Allah, "Kadzdzaba qaumu Nuhin al-mursalin." Nagpasinungaling ang mga kababayan ni Nuhi sa mga isinugo. Ma'anahu awwal ar-rusul, sabi ng may akda. Gayon siya ay ang kauna-unahan sa mga sugo. Ang talatang ito'y batayan na ang paanyaya, ang da'wa at ipinangaral ng lahat ng mga probeta at sugo ay isa. Sapagkat si Nuhi ay unang sugo, bakit sinabi ni Allah na nagpasinungaling ang mga kababayan ni Nuhi sa mga isinugo? Samantalang si Nuhi ang unang sugo. Wala pang sugo sa kanyang kapanahunan, maliban lamang sa kanya. Sapagkat ang pagtangging sumampalataya kay Nuhi ay nangangahulugan din ng pagtangging sumampalataya sa lahat ng mga sugo na susunod sa kanya, sapagkat isa lamang din ang kanilang ipinangaral. Iisang aqidah, ibig sabihin. Kasi sinabi na may akda, "Fala yajuzu tafriq baina Rasulullah walal imanu bi ba'dihim duna ba'd." Kaya hindi pinapayagan ang pagtatangi sa mga sugo ni Allah ni ang pananampalataya sa iba sa kanila bukod sa iba pa. Kaya naman, hindi pinahintulot sa mga Muslim ang pagtatangi-tangi sa mga sugo na kagaya sa ginawa ng mga Hudyo at mga Kristyano na sila sumampalataya sa ibang propeta pero tumangging sumampalataya sa iba. Faman fa'ala dhalika faqad kafar. Ang sinumang gumawa niyon ay tumanggi ngang sumampalataya. Nagsabi pa si Allah sa lindirekta ang ating babasahin, medyo mahaba ito. Tunay na ang mga tumangging sumampalataya kay Allah at sa mga sugo niya, nagnais na magtangi-tangi sa pagitan ni Allah at ng mga sugo niya. Nagsasabi, sumasampalataya kami sa ilan at tumanggi kaming sumampalataya sa iba pa. At nagnanais na gumawa sa pagitan niyon ng isang landas. Ang mga iyon ay ang mga tagatangging sumampalataya sa totoo. Naglaan kami para sa mga tagatangging sumampalataya ng isang pagdurusang manghahamak. Ang mga sumasampalataya kay Allah at sa mga sugo niya at hindi nagtatangi-tangi sa isa man kabilang sa kanila, ang mga iyon ay bibigyan niya ng pabuya nila. Laging si Allah ay mapagpatawad, maawain. Pagkatapos ay binanggit na may akda na kabilang sa mga bagay na kinakailangan sa pananampalataya natin sa mga sugo, ang ikatatlo, thalithan, tasdiquhum wa qabulu ma akhbaru bihi anillah. Ang pagpapatotoo sa kanila at ang pagtanggap sa ipinabatid nila tungkol kay Allah. Na ating paniwalaan ang anumang dala nila sa atin tungkol kay Allah. Dahil kung hindi, ano pa ang silbi ng pananampalataya sa mga sugo kung hindi naman sinasampalatayanan ang anumang dala nilang mensahe? Nagsabi si Allah, "Ya ayyuhan nas, qad ja'akumur rasul bil haqqi min rabbikum fa aminu khairal lakum."
Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. O mga tao, naghatid nga sa inyo ang sugo ng katotohanan mula sa Panginoon ninyo, kaya sumampalataya kayo. Mabuti ito para sa inyo. Kung tumanggi kayong sumampalataya, tunay na kay Allah ang anumang nasa mga langit at lupa. Laging si Allah ay maalam, marunong. Ang talata pong ito, na sunod na sinipi ng may akda, ay ibinaba ukol kay Abu Bakar As-Siddiq bilang papuri sa agaran nitong paniniwala. Kaya naman tinawag siyang As-Siddiq na ganito ang ating mababasa. Nagsabi si Allah, "Walladhi ja'a bis-sidqi wa saddaqa bihi, ulaika humul muttaqun." Walladhi ja'a bis-sidq, ang naghatid ng katapatan. Ang tinutukoy ay ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Wasaddaqa bihi, at nagpatotoo rito, naniwala agad patungkol dito na ang tinutukoy ay si Abu Bakar. Ulaika humul muttaqun, ang mga iyon ay ang mga tagapangilag, magkasala. Sila yung mga taqi, mayroong totoong takwa. Ang siddiqiyya o pagiging siddiq o mapagpatuo o agarang sumasampalataya, ito po'y dakilang antas pagkatapos ng antas ng mga propeta. Kagaya sa sinabi ni Allah nang binanggit niya ang mga antas ng mga tao na pagka-propeta, pagiging siddiq, pagka-shahid, at pagka-matuwid. Sinabi niya, وَمَا يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ. Sunod ang siddiqin sa mga anbiya. وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Ganito po ang ating salin. Ito ay sa Surah An-Nisa number 69. Ang sinumang tumatalima kay Allah at sa sugo, ang mga iyon ay kasama ng mga biniyayaan ni Allah bilang mga propeta. Sunod, mga siddiqin, mga matapat, mga mapagpatotoo, agarang sumasampalataya, mga martir, mga syuhada, mga maaayos o mga matutuwid. Kay ganda ang mga iyon bilang kasabayan. Ito ay sa Surah An-Nisa 69. Bagaman ang talatang ito ay sumasaklaw sa lahat ng mga mananampalataya, pero ang pangunahing nilaman nito ay si Abu Bakar radhiyallahu anhu, sapagkat ang tinutukoy ng salitang wasaddaqa bihi at nagpatotoo rito ay si Abu Bakar. Tinawag siyang Siddiq sapagkat agad siyang naniwala. Kagaya sa naganap na Al-Isra wal Mi'raj, nang ikinuwento ito ng propeta sallallahu alaihi wasallam, siya ay pinagtawanan ng mga musyrik at kinutya. Kinutya siya ng mga kufar o mga tumangging sumampalataya. Inakala ng mga kufar at mga musyrikin sa Makkah na may malakas na silang patunay sa kabulaanan ng mga pag-aangkin ng probeta, ng pagkaprobeta, dahil ang kwento ay hindi po kapanipaniwala na nagpapatunay ng kabulaanan ng kanyang mensahe. Kaya sila ay pumunta kay Abu Bakar at sinabi sa kanya, sabi nila, tingnan mo ang sinasabi ng kinikilala ninyong sogo. Nag-aangkin siyang pumunta sa masjid ng Jerusalem sa isang gabi lamang at bumalik din. Matatanggap ba ito ng may matinong pag-iisip? Na alam naman natin na ang paglalakbay patungo sa Jerusalem ay aabot ng 2 buwan. Sinagot sila na Abu Bakar As-Siddiq, tunghayan po ninyo ang kasagutan na Abu Bakar As-Siddiq, kaya siya binansagang Siddiq. Sabi niya, li'an qala dhalika laqad sadaqa. Qalu tusaddiqu? Qal na'am, inni la usaddiquhu bima huwa ab'adu min dhalik. Usaddiquhu bi khabari as-sama' fi ghudwatin aw rawha. Falidhalika summiya as-siddiq.
kung ito'y talagang sinabi niya, sabi ni Abu Bakar, tiyak na totoo ang sinabi niya. Nagsabi sila yung mga namangha na mga musyrik at mga kufar, pinaniniwalaan mo siya? Nagsabi sa Abu Bakar, oo, sapagkat naniniwala ako sa kanya sa mas malayo pa nga doon. Mas malayo pa sa Jerusalem. Ano yung mas malayo pa sa Jerusalem? Sinabi ni Abu Bakar, naniniwala ako sa kanya sa ipinababatid niya na mula sa langit. Ang langit, walang katumbas, walang paghahambing sa pagitan ng layo ng Jerusalem at langit. Naniniwala ako sa kanya sa ipinabatid niya na mula sa langit ng isang kisap mata lamang. Dahil dito tinawag siyang As-Siddiq. Ang tinutukoy niya na ipinababatid niya mula sa langit ng isang kisap mata lamang ay ang kanyang revelasyon na ibinababa sa kanya na mga sura at mga talata ng Quran. Walang alinlangan na sa antas ng Siddiqiyya, nagkakaiba ang mga tao. Ang salitang Siddiq sa lingwahe ay mapaniwalain o agaran at madalas na naniniwala. Kasi sa lingwahe kasi, sa grammar, o kabilang ito sa tinatawag na sarf. Ito ay sigatul mubalagha, Siddiq. Kaya naman, kabilang sa mga kinakailangan ng pananampalataya sa mga sugo ay ang pananiwala sa anumang ipinabatid nila sa atin ng walang alinlangan at walang pagtutol o pagpapasinungaling, na ang lahat ng mga ipinarating ng sugo sa atin na mula sa Quran at Hadith na parihong kasi ang dalawang ito, ang Quran at Hadith, na mula kay Allah ay narapat na tangkapin, kunin at paniwalaan ng walang pagpapasinungaling ni pagtatanong. Ang pagtatanong na tinutukoy natin dito ay ang pagtatanong ng pagtutol o hindi paniniwala, at hindi yung pagtatanong bilang pagtitiyak sa kahulugang hindi naunawaan na kung saan sa baging ito na inutos ng propeta ang pagtatanong, dahil ayon nga sa kanya, ang pagtatanong ay susi ng kaalaman. Nagsabi pa si Allah, وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى. Sumpa man sa bituin kapag lumubog ito, hindi naligaw ang kasamahan ninyo at hindi siya nalisya. Ang tinutukoy ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Hindi siya bumibigkas ayon sa pithaya. Walang iba ito kundi isang kasi, pahayag, na ikinakasi sa kanya, nagturo sa kanya ang anghel na matindi ang lakas. Ang anghel ang nagdala sa kanya ng mensaheng ito. فَكُلُّ مَا صَحَّ مِنْ أَخْبَارِ الْأَنْبِيَاءِ السَّابِقِينَ مِمَّا أَثْبَتَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ أَوْ صَحَّ عَنْ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم في سنته وجب تصديقه وأما ما يؤثر عنهم في الإسرائيليات. Kaya ang anumang natumpak, autentiko mula sa mga ulat tungkol sa mga naunang propeta, kabilang sa napagtibay ni Allah sa aklat niya o natumpak na hadith buhat sa propeta niya sallallahu alaihi wasallam, sa sunnan nito, ay kinakailangan ang pagpapatutuo rito. Hinggil naman sa niulat tungkol sa kanila sa Israeliyat, o na natin natalakay ang tungkol sa Israeliyat na tumutukoy sa mga ulat na mula sa mga Ahlul Kitab na maaaring nagmula sa napilipit na bago nilang tinuturing na banal na aklat. Payujra alayha mataqaddama tafsiluhu fil iman bil kutub wa amama rufi'a ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min riwayat musnada fatujra alayhi qawaidul muhaddithin lima'rifati sahihiha min saqimiha famasahha wajaba qabuluhu wal imanu bihi. Naukol sa mga ito ang nauna ng
pagdidetalye sa pananampalataya sa mga kasulatan, hinggil naman sa anumang iniuugnay sa propeta natin si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng mga salaysay na naipaabot ng kawing ng pagsasalaysay na ukol sa mga ito ang mga panuntunan, kawaid ng mga dalubhasa sa hadith para malaman ang tumpak o autentiko sa mga ito at ang depektibo sa mga ito. Kaya ang anumang natumpak ay kinakailangan ang pagtanggap dito at ang pananampalataya rito. Ang anumang hadith na iniuugnay sa propeta at ito'y tumpak, ibig sabihin autentiko, na rapat na sampalatayanan. Binanggit din ng may akda dito ang mga kawaid o mga panuntunang ginawa ng mga ulama sa hadith para malaman ang autentiko sa hindi. Ito po ay napag-aaralan sa mga pag-aaral ng hadith. Pero sa panahon po natin sa ngayon ay pinagbukod na ng mga ulama ang mga autentikong hadith sa hindi. Nasa sa atin na lamang ang pagbabasa ng mga hadith na ito. At kapag ipinabatid ng mga ulama sa atin ang hadith, halimbawa ang isang hadith ay autentiko, nararapat natin itong tanggapin at sampalatayanan. Rabi'an, ta'atuhum wattiba'uhum wattahakumu ilayhim. Ika-4, ang pagtalima sa kanila, ang pagsunod sa kanila, at ang pagpapahatol sa kanila. Nagsabi si Allah, wa ma'arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'idnillah. Hindi nagsugo ng anumang sugo kundi upang talimain ito ayon sa pahintulot ni Allah. فالواجب على كل أمة أن تطيع نبيهم الذي بعث فيه وتتبعه ولما كان آخرهم وخاتمهم محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كانت شريعته ناسخة لما سبقها من الشرائع وطاعته واتباعه متعينة على كل من سمع به. Kaya ang kinakailangan sa bawat kalipunan ng propeta ay tumalima ito sa propeta nito na ipinadala rito at sumunod ito sa kanya. Yayamang ang kaulihulihan sa kanila at ang pangwakas sa kanila ay si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang batas niya ay tagapagpawalang bisa sa anumang nauna rito ng mga batas at ang pagtalima sa kanya at ang pagsunod sa kanya ay isinatungkulin sa bawat sinumang nakarinig sa kanya. Kaya tungkulin ng bawat umma na tumalima at sumunod sa propetang pinadala sa kanila dahil sa ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang huli sa mga sugo at ang kanyang batas ang nagpawalang bisa sa naunang mga batas ng naunang mga propeta. Kung magkagayon, obligado sa bawat isa ang pagsunod sa kanyang batas. Nagsabi pa si Allah sa pagkakasali na mga sumusunod sa sugo na propetang iliterato na nakatatagpo sila sa kanya, na nakasulat sa ganang kanila sa Torah at Ebanghelyo, na nag-utos sa kanila sa ikabubuti, sumasaway sa kanila sa nakasasama, nagpapahintulot sa kanila sa mga kaaya-aya, nagbabawal sa kanila ng mga karima-rimarim at nag-aalis sa kanila ng pabigat sa kanila at mga kolyar na dating nasa kanila. Kaya ang mga sumasampalataya sa kanya, nagpitagan sa kanya, nag-adya sa kanya, at sumunod sa liwanag na pinababa kasama sa kanya, ang mga iyon ay ang mga magtatagumpay. Sabihin mo, o mga tao, tunay na ako ay sinugo ni Allah sa inyo ng lahatan. Naukol sa kanya ang paghahari sa mga langit at lupa. Walang Diyos kundi siya. Nagbibigay buhay siya at nagbibigay kamatayan siya. Kaya sumampalataya kayo kay Allah at sa sugo niya. Ang propeta na iliterato na sumasampalataya kay Allah at sa mga salita niya. Sumunod kayo sa kanya nang sa gayon kayo ay mapapatnubayan. Sa isa pang talata, ang salin ang ating babasahin. Sabihin mo, kung kayo ay umiibig kay Allah, sumunod kayo sa akin.
iibig sa inyo si Allah at magpapatawad siya sa inyo sa mga pagkakasala ninyo. Si Allah ay mapagpatawad, maawain. Hindi po maging tama ang pananampalataya ng isang taong kapilang sa Ahlul Kitab, sa Propeta sallallahu alaihi wasallam, malibang sundin niya ito. Halimbawa, kung may isang Hudyo o Kristyano na magsasabi na siya sumampalataya kay Muhammad bilang huling propeta at sogo, pero hindi naman niya ito sinusunod, hindi po totoo ang pag-aangkin niya na siya sumasampalataya, sapagkat sinabi ni Allah sa propeta, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Ang salin, sabihin mo, kung kayo ay umiibig kay Allah, sumunod kayo sa akin. Iibig sa inyo si Allah at magpatawad siya sa inyo sa mga pagkakasala ninyo. Si Allah ay mapagpatawad, maawain. Pagkatapos nito ay sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Qul ati'u Allah war rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin." Sabihin mo, tumalima kayo kay Allah at sa sugo. Ngunit kung tumalikod sila, tunay na si Allah ay hindi umiibig sa mga tagatangging sumampalataya na nangahulugan na kung kayo ay tumalikod sa pagtalima, kayo ay mga kufar na hindi iniibig na Allah, kayo ay mga tumangging sumampalataya. Sa isa pang aya, kaya hindi sumpa man sa Panginoon mo, hindi sila sumasampalataya hanggang sa nagpapahatol sila sa iyo sa anumang pinagtalunan sa pagitan nila. Pagkatapos hindi sila nakatatagpo sa mga sarili nila ng isang pagkakaasiwa sa anumang inihusga mo at nagpapasakop sila ng isang pagpapasakop na lubos. Khamisan, muwalatuhum, mahabbatuhum, wa tawqiruhum, wassalamu alaihim. Ang pakikipagtangkilikan sa kanila, ang pag-ibig sa kanila, ang paggalang sa kanila, at pagbati sa kanila. Ang kahulugan po ng muwala na ang salin, pakikipagtangkilikan, ay ang pagmamahal, pagsuporta, pag-aadya, at pagkampi. Sinabi ni Allah, ang salin, ang tatangkilik ninyo lamang ay si Allah, ang sugo niya at ang mga sumampalataya na nagpapanatili sa pagdarasal at nagbibigay ng zaka habang sila ay mga nakayukod. Ang sinumang tatangkilik kay Allah sa sugo niya at sa mga sumasampalataya ay tunay na ang lapian ni Allah ay ang mga mananaig. Sa isa pang aya, ngunit noong nakadama si Jesus mula sa kanila ng kawalang pananampalataya ay nagsabi siya, "Sino ang mga taga-adya ko?" Taga-adya dito, katangkilik pa rin ang tinutukoy. Tungo kay Allah, nagsabi ang mga disipulo, "Kami ay ang mga taga-adya ni Allah. Sumasampalataya kami kay Allah at sumaksi na kami ay mga tagapagpasakop kay Allah, mga Muslim." Sa isa pang aya, salin na ating babasahin sa haba ng aya, sabihin mo, kung ang mga magulang mo, ang mga kapatid ninyo, ang mga asawa ninyo, ang anak ninyo, ang ilang yamang nakamtan ninyo, ang isang pangangalakal na kinatatakutan ninyo, ang pagkatumal nito, at ang ilang tirahang kinalugdan ninyo, ay higit na kaibig-ibig sa inyo kaysa kay Allah, sa sugo niya, at sa isang pakikibaka ayon sa landas niya, mag-abang kayo hanggang sa magparating si Allah ng utos niya. Si Allah ay hindi nagpapatnubay sa mga taong suwail. Nagsabi pa siya, "Wassalamun alal mursalin," kapayapaan sa mga isinugo. Nagsabi naman si Allah subhanahu wa ta'ala tungkol kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam, upang sumampalataya kayo kay Allah at sa sugo niya, kumatig kayo rito, gumalang kayo rito, at magluwalhati kayo sa Kanya sa umaga at sa hapon. Tinuruan tayo ni Allah na magsalawat at magsalam sa propeta, at ang propeta din mismo binanggit ang kahigtan o
kabutihan at kahalagahan ng pagsasalawat at pagsalam sa Kanya. Nagsabi si Allah, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu, sallu, ito'y po ito, sallu, magsalawat kayo, sallu alayhi wa sallimu taslima. Basahin na lamang ninyo ang salin sa aya na ito. Gayon din naman ginawa ng propeta na pamantayan ang pagmamahal sa Kanya sa totoong iman, pananampalataya, at ang pagmamahal sa Kanya na pamantayan ng pagmamahal kay Allah. Nagsabi ang propeta sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Ang salin, hindi sumasampalataya ang isa sa inyo hanggang sa ako ay maging higit na iniibig sa Kanya kaysa sa magulang niya, anak niya, at sa mga tao ng lahatan. Ang hadith na ito ay napagkasunduan ang katumpakan. Ibig sabihin, iniulat ni Imam Al-Bukhari at Muslim. Dito po natin natapos ang aralin tungkol sa pananampalataya sa mga sugo. At kung loloobin ni Allah, insyaAllah, ay ipagpatuloy natin sa sunod na aralin ang ikalimang haligi, ang pananampalataya sa huling araw. Hiling natin kay Allah na naway turuan niya tayo ng magpapakinabang sa atin. At magpapakinabang sa atin ang anumang itinuro niya sa atin. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا سوى العلم طريق للعلا كل من سار عليه وصلوا سنة الله وهدي الأنبياء وبه عز الرعيل الأول.